Alright, so umpisa na tayo sa ating orientation. So dito tayo. So sa mga kayaw-yaw natin dyan, umpisa tayo. Ano po, lang ganito. So, i-discuss natin yan. Lahat bago. Lahat bago. May experience ko anong mga dati yung trabaho. Kasi kayo walang experience sa ganito. Wala. So lahat, no? Ilan lahat to? Ganun na sila kanina. Di kailangan natin kasi kailangan mapamilyar niyo itong product. Then, kung ano yung company na dala nyo, alamin nyo at anong product na ibibinta nyo. Kasi, kayo yung naka-front sa store, no? So, kami sales din kami. Then, ang sa amin ay tulong lang sa inyo kung paano i-approach nyo yung tao. Bilang sales, kailangan walang hiya. Tama ba? Walang hiya kasi kayo yung harap eh. Then yung pag-approach sa tao natin is positive energy, positive vibes. So dito makinig kayo. Itong knowledge na makakuha nyo ngayon, dito para sa inyo. Hindi yung para sa amin. Dito lang kami nagturo lang. Gabay para sa mga gagawin nyo sa pinasok nyo ngayon bilang isang sales sa company. So asahan namin sa inyo nandito ngayon na paglabas nyo dito, mayroon kayong alam. Sa inyo yung oras nyo nandito kayo, nakaupo lang kayo, hindi kayo sumasabay sa amin. So, bilang sales, pakita nyo kung ano yung galing nyo. Huwag kayong mahiya. Marami kayong matutunan sa araw na to at relax lang kayo. Engineer. So, ito, kasi iba-iba yung function nito. May mga additional. So, ngayon nag-iumpisa na si engineer na sa pagpaliwanag na ating EVR. So, tingnan natin at panoorin natin yung ginagawa niya. So, pinapaliwanag ng engineer kung paano ang function nating analog type at ang digital type na EVR. Yan po ating mga promo. Galing pa sa iba't ibang lugar. Kaya pakinggan at panoorin ang ating video na to. Ito lang pinagkaiba mo. Dito nakikita nyo, 220 yung output natin. May sulat yan, output voltage. Ito, input voltage. So, ito yung galing sa source natin. Sa iba-ibang probinsya, iba yung tawag dito sa Meralco, di ba? So, ito yung galing sa Meralco natin. So, pag ginamitan na natin ng EVR, ito na yung magiging result, magiging output niya. So, 220 na, so maintain na sa 20. Pero nagbabago yan, depende kung mataas o taas ng load. Tapos mataas yung load, tapos bababa, tataas yung kuryente, magbabago to. Pero yung EVR natin, almost 150 to 70 input range. Pero pag may full load siya, hanggang 198 to 240 yung full load. Ibig sabihin, pag ginapin, kumari yung load nyo, sabihin nyo, customer, ilang, siyempre basically, tatanong nyo sa customer, ilang, anong gagamitan? Ilang yung load? May information na ba kayo kung ano yung power or First time pa lang. hindi. Yung gagamitan ng appliance. Yung appliances, kung ilan yung ano ng wattage. Familiar na kayo doon. Lahat kayo familiar na doon. So yun na naman itatanong nyo sa customer kung ilang wattage, anong gagamitan. So basically, alam na niyo kung yung times 3 times 2. Depende po sa appliances. Sige, itanong nyo sa akin mamaya para masagot ko kayo mamaya. So yun lang naman yung pinagkaiba ito kasi meron din load indicator kung full load na siya, makikita nyo dyan kung ilan percent yung load. Itong bar graph na to. Dito kasi wala. Ang pinagkaiba pa nito, tandaan nyo ito may input, output protection. Yung high and low protection ito. Kasi ito additional may load protection, overload protection. Itong in-SR wala. So, yung Supremo meron. Wala din yung Supremo, alam ko wala din overload protection yun. Pagkagaya lang ng NSR. Meron ba yung Supremo? Wala. Meron siyang Supremo. Meron po, pero indicator. Yung NSR lang wala. So, may indicators. Meron po. Yung itong ilaw nito. Ito lang yung meron niya. Pero ito may overload protection ito. Pag sinabing nag-overload, automatic magsa-shutdown yung EVR. Magbabalik lang siya once na naging okay na yung, mabawasan na yung load. Ganon din sa input-output.
Kapag bumalik sa stable, hindi siya bumaba ng 150 or 270, babalik na yung EBR. So, automatic na magsha-shutdown, kaya advantage natin po sa mga customer. Hindi masisira yung appliances nila, hindi lang na-regulate yung appliance, yung voltahe nila, na protectionan pa ng EBR natin. Yung advantage natin sa EBR. Yun yung dapat ipagmalaki mo sa customer. Hindi lang basta regulator, protection din yung EBR natin. So, mamaya ipapakita ko kung hanggang saan yung input range ng EBR natin para hindi nyo parang hindi nyo lang nilaloko yung customer natin. Pinaka-maximum dito, sir. Yung sagad, Ipapakita ko. yung kaya niya na gumana pa rin yung item natin. Ito, sir, ano? oh, So, yun lang naman yung difference niya. So, may tanong kayo dito sa maliit. Ang tanong ko, sir, ano? Kasi minsan may customer ako. Kinumpare niya yung isang item ko sa kalaban kong item. Sabi niya, nahanap nila yung mabigat na ABR. Sabi ko, ano ko na siya mabigat? Kasi pag mabigat daw po kasi is matibay tsaka magandang klase. Hindi. Tapos, Sabi niya, magaan kasi to. Naghahanap ako yung mabigat. ano yung sinabi mo? Lagyan yung bato. Sabi ko sa doon po kayo nagbe-base sa sa ABR kung mabigat or ano. Hindi kayo nagbe-base kung hanggang ano kasi yung ano. So, dagdag information. Kapag ganun na scenario, kasi may mga yung transformer nito, minsan yung nakakabigat. Yung transformer or yung transformer. Pero yung transformer natin, pag tinanong kayo, pure copper ba yan? Sagot, anong magiging sagot niyo kung may idea kayo? Yes, sir. Yung ano natin, transformer natin dito, pure copper. May dalawa tayo, yung sa dagdag informasyon, yung EBR natin may relay type, ito servo. Servo. Ito, pagkanahan natin ito yung klase ng relay type. May mga relay type ba sila? Ayan, tsaka yung Okay lang, meron, okay lang. yung blue. Yung blue na Gusto? yung start. Invincible. NVR. NBR. So, yun lang naman. So, sa idea, mas mabilis yung mag-response yung servo motor. Yung response nito, kunwari, yung input nyo, 230, 10% yun minus plus, magre-response siya ng mabilis. I think response time nito 1 seconds. Every 10% up and down na voltage. Standard yata mga 2%. Naintindihan nyo yung 3%. ito ako. Sa input. Nalilito si Ma'am Dalia. Anong Sa output, kunwari, 220 plus or minus ka-times yun. 220 times 10%. So basically, nasa ilang yun, 240 ganun. yung equivalent niya? So doon siya magre-response. Gagalaw yung motor nito, mamaya ipapakita ko sa inyo. Papakita ko kung gaano siya nagkabilis mag-response every time na buwaba o tataas yung Mataas yung voltahe. So yung kagandahan ng EBR natin. Okay. Karagdagan, no? So, dito may naintindihan. Dito sa EBR natin. Ano yung EBR natin? Ilang klase? Dito, yung hinarap natin yan. Dalawa. Servo type and digital type. Ang pinag-usapan natin to, servo type pareho. Pero analog, then digital. Ang pag-usapan natin, ano ang pagkakaiba? Sa paglabas nyo dito, meron kayong knowledge na makukuha. Malaki, para may may paliwanag mo yung city power. Tapos huwag kayong mahiya na pumunta, gusto nyo mag-testing, kayo mismo. Para magamay nyo, huwag yung galawin nyo, gusto nyo mag-testing. Para, kasi sa store, minsan kayo magagawa niyan. Pinatesting sa inyo. Tapos mamaya naman, meron magbigay ng, kasi galing sa sales, sa mga store din, nagbigay kung anong technique sa store, kung paano kayo makisama. Magbibigay din ng mga nakita natin isang sales dito. So, mamaya na siya kasi bawal pa rin siya magsalita yata eh. Bawal pa ba? Dati rin siya sa, Wilcon, DIY, lahat ba? DIY 19 yan. 19. Pasok ang DIY 19. Home Depot. Ayan. So, nag-ikot din siya. So, katulad niyo rin, yung ito rin, nakinig. Kaya maganda kasi, pag marunong ka makinig, yun, nagiging magaling ka. Katulad niya. So, yun na, pakinggan mo na at sample. Ito, hindi to magic ha. Ito ay natutuhanan kung
bumaba yung voltahe, makikita nyo yung low voltage niya kung kailan mamatay yung ating EBR. So dito nyo, ito yung papasok ka habang papasok ko kung paano natin ibenta yung product natin. Ito na yon. Alamin mo, inalam nyo na ngayon, di ba? So dito yung pagmalaki nyo. Kasi pag nag-low voltage yan, makikita nyo, mag-protect ang ating EBR. So kung kailan siya naman mag-high voltage, namamatay rin siya. So yung iba kasi may EBR na wala silang high voltage delay. So hindi natin pwedeng siraan yun basta mayroong gano'n. Sa atin kaya tayo mismo na bilang sales, alam natin kung ano yung product, anong kalidad ng ating product para kaya nyo ipaglaban. Ma'am, sana yung natutunan mo is gawin mo. And ang isa dito, pag natuto ka, i-share mo rin sa kapwa mo na kasamahan mo na willing na matuto. Kasi dito, tinuturo namin kung paano at kayo rin tuturo sa kanila. Pakita lang natin. So yung sample ko ito natin. Para malalaman ko kung naka 60% na kayo. So ngayon ginagawa natin yung sample demo natin UPS function din. Pinaisa-isa po natin ang ating promo para mismo sila ay mag-explain ng ating product. 6 meaning po, ano yun naman ng battery ko nito? Ano na 12 volts? So yan po ang kasama namin. Yung kulay maroon, yan ang ating mga kasamahan yan na nasa yun ang kulay green, si Engineer, and ito yung si Michael, si Mags, and Diesel, and Edward yan sa dulo. Sila po ang kasama natin na magpaliwanag sa ating mga product and tignan din natin doon at lalapit tayo at titignan natin sa ating mga kayaw-yaw dyan na gusto na manood sa aming video, pag-support po. So lalapit lang tayo konti. So kapag halimbawa po nawala yung kuryente, automatic po makikita niyo po yung battery, yung backup battery natin. Yes. Tapos makikita niyo po yung Nabiblink yung nabiblink yung code po. yan yung signal na Signal po na nawalan na po ng kuryente. Yan. Tapos, ibida mo yan, yung voltahe na yan. Yung voltahe. Makikita nyo man na stable sa 220 po. Yung Diba? lalabas na Pure talaga. Yun sinabi niya, pure. Pure sine wave. Yan. very good. Diba? So, galing. Ipaliwanag mo. Kung ano yung kung ano yung nilabas ng current to. Alam ba kung ano yung supply ng niya is malinis talaga. So, yun po, bali sa po natin, sa UPS po natin, mapapansin po natin, wala pong interruption. Bali, so, sa UPS po natin, ito po yung Pwede. Kasi, siyempre, So, siguro yun na ating manang update, no? And hindi na po sine wave po siya, i-convert po. so sa mga kayaw-yod natin dyan na gusto mag-abi nating UPS, no? Pwede kayong mag-PM dito sa ating FB page. Then, ito. So, hanggang dito na lang ating ang ating update sa ating UPS, no? Yung ating UPS. Tapos yung 1-year warranty, linaw po natin against factory defect. Yung pag sabing 1-year warranty against factory defect, dapat may dugtong. Kasi isipin nyo lang ang 1-year warranty, so regardless anong sira, dapat against factory defect. Yes. Okay, palakpakan. Yes. Ma'am, sana yung mo natutunan mo is gawin mo. And ang isa dito, pag natuto ka, i-share mo rin sa kapwa mo na kasamahan mo na willing na matuto. Kasi dito, tinuturo namin kung paano at kayo rin tuturo sa kanila. Maraming salamat, ma'am, at mayroon kayo natutunan. Thank you. Kayaw-yaw natin dyan, Luzon, Visayas, at Mindanao. So hanggang dito na lang ating update for the day sa ating orientation sa ating mga promo, no? God bless you all and amping kanunay!